Kabanata 25, ang tawag sa dagat. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 18 hanggang 22, Marcos Kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 20, Lucas Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11. Sumisikat na ang araw sa dagat ng Galilea. Ang mga alagad, na pagod sa isang gabi ng walang bungang pagpapagal, ay nasa kanilang mga bangkang pangisda sa lawa. Dumating si Jesus upang gumugol ng isang tahimik na oras sa tabi ng tubig. Sa madaling araw ay umaasa siya ng kaunting panahon ng pahinga mula sa maraming tao na sumusunod sa kanya araw-araw. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid niya. Ang kanilang bilang ay mabilis na dumami, kaya't siya ay idiniin sa lahat ng panig. Samantala ang mga alagad ay dumating sa lupa. Upang makatakas sa panggigipit ng karamihan, si Jesus ay sumakay sa bangka ni Pedro, at inutusan siyang umalis ng kaunti mula sa dalampasigan. Dito mas makikita at marinig ng lahat si Jesus, at mula sa bangka ay tinuruan niya ang mga tao sa dalampasigan. Anong tanawin ito para pagnilayan ng mga anghel, ang kanilang maluwalhating komandante, na nakaupo sa isang bangka ng mangingisda, ay umindayog ng parutpar ito ng hindi mapakali na mga alon, at ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa nakikinig na pulutong na dumidiin hanggang sa gilid ng tubig. Siya na pinarangalan ng langit ay nagpapahayag ng mga dakilang bagay ng kanyang kaharian sa lantad, sa karaniwang mga tao. Ngunit wala na sana siyang mas angkop na tagpo para sa kanyang mga gawain. Ang lawa, ang mga bundok, ang malalawak na mga bukirin, ang sikat ng araw na bumabaha sa lupa, lahat ng kagamitang bagay upang ilarawan ang kanyang mga aral at itatak ang mga ito sa isipan. At walang aral ni Kristo ang nawalan ng bunga. Bawat mensahe mula sa kanyang mga labi ay dumating sa ilang kaluluwa bilang salita ng buhay na walang hanggan. Bawat sandali ay nagdaragdag sa karamihan sa dalampasigan. Ang mga matatandang lalaki na nakasandaw sa kanilang mga tungkod, matapang na magsasaka mula sa mga burol, mga mangingisda mula sa kanilang pagpapagal sa lawa, mga mangangalakal at mga rabay, ang mayayaman at may aral, matanda at bata, na nagdadala ng kanilang mga may sakit at nagdurusa, na pipilitang marinig ang mga salita ng banal na guro. Sa ganitong mga eksenang anabangan ng mga propeta, at isinulat nila, ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali, patungo sa dagat, sa kabila ng Jordan, Galilea ng mga hentil, ang mga taong nakaupo sa kadiliman nakakita ng malaking liwanag, at sa mga nakaupo sa rehiyon at anino ng kamatayan, sa kanila ay sumibol ang liwanag. R.V. Sa tabi ng karamihan sa mga baybayin ng Gennesaret, si Jesus sa kanyang sermon sa tabi ng dagat ay may iba pang mga tagapakinig sa kanyang isip. Sa pagtingin sa mga kapanahunan, nakita niya ang kanyang mga tapat sa bilangguan at bulwagan ng paghuhukom, sa tukso at kalungkutan at paghihirap. Ang bawat eksena ng kagalakan at tunggalian at kaguluhan ay bukas sa harap niya. Sa mga salitang sinabi sa mga nagtitipon tungkol sa kanya, sinasabi rin niya sa ibang mga kaluluwang ito ang mismong mga salita na darating sa kanila bilang isang mensahe ng pag-asa sa pagsubok, ng kaaliwan sa kalungkutan, at makalangit na liwanag sa kadiliman. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang tinig na iyon na nagsasalita mula sa bangka ng mangingisda sa dagat ng Galilea, ay maririnig na nagsasalita ng kapayapaan sa mga puso ng tao hanggang sa katapusan ng panahon. Natapos ang diskurso, niyoinggan ni Jesus si Pedro, at inutusan siyang lamusong sa dagat, at ibinaba ang kanyang lambat para sa isang hila. Ngunit nasaroon ng loob si Pedro. Buong gabi ay wala siyang kinuha. Sa malungkot na mga oras ay naisip niya ang kapalaran ni Juan Bautista, na nag-iisa sa kanyang piitan. Naisip niya ang pag-asa sa harap ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod, ng masamang tagumpay ng misyon sa Judea, at ang masamang hangarin ng mga pari at mga rabay. Kahit na ang kanyang sariling trabaho ay nabigo sa kanya, at habang pinagmamasdan niya ang mga walang laman na lambat, ang hinaharap ay tila madilim sa panghihina ng loob. Guro, ang sabi niya, kami ay nagpagal buong magdamag, at wala kaming nakuha, gayon may sa iyong salita ay ihuhulog ko ang lambat. Ang gabi ay ang tanging magandang panahon para sa pangingisda gamit ang mga lambat sa malinaw na tubig ng lawa. Pagkatapos magdamag na walang tagumpay, tila walang pag-asa na ihagis ang lambat sa araw, ngunit si Jesus ay nagbigay ng utos, at ang pag-ibig sa kanilang guro ang nagpakilos sa mga alagad na sumunod. Sama-samang ibinaba ni Simon at ng kanyang kapatid ang lambat. Habang tinatangka nilang hilahin ito,
Napakaraming isda na nakapaloob kaya nagsimula itong masira. Obligado silang ipatawag sina Santiago at Juan para tulungan sila. Nang makuha na ang huli, mabigat ang kargada ng 2 bangka na nanganganib na lumubog. Ngunit si Pedro ay walang pakialam ngayon sa mga bangka o kargada. Ang himalang ito, higit sa iba pang nasaksihan niya, ay para sa kanya ay isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan. Kay Jesus nakita niya ang isa na humawak sa lahat ng kalikasan sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang presensya ng pagka-Diyos ay nagpahayag ng sarili niyang kawalang kabanal. Ang pag-ibig sa kanyang guro, kahihiyan para sa kanyang sariling kawalan ng pananampalataya, pasasalamat sa pagpapakababa kay Kristo, higit sa lahat, ang pakiramdam ng kanyang karumihan sa presensya ng walang katapusang kadalisayan, ay nanag sa kanya. Habang tinitiyak ng kanyang mga kasamahan ang laman ng lambat, si Pedro ay bumagsak sa paanan ng tagapagligtas, na sumisigaw, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay isang taong makasalanan, o Panginoon." Ito rin ang presensya ng banal na kabanalan na naging dahilan ng pagkahulog ng propetang si Daniel bilang isang patay sa harap ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, "Ang aking kagandahan ay naging kabulukan, at wala akong napanatili na lakas." Kaya't nang makita ni Isaias ang kaluwalhatian ng Panginoon, siya ay sumigaw, "Sa aba ko! Sapagkat ako ay nabalisa, sapagkat ako'y isang taong may maruming labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng isang bayan na may maruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Daniel Kapitulo 10 versikulo 8, Isaias Kapitulo 6 versikulo 5. Ang sangkatauhan, kasama ang kahinaan at kasalanan nito, ay dinala sa kaibahan ng pagiging perpekto ng pagka-Diyos, at nadama niya ang lubos na kakulangan at hindi banal. Ganito rin ang nangyari sa lahat ng pinagkalooban ng pananaw sa kadakilaan at kadakilaan ng Diyos. Napabulalas si Pedro, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay isang taong makasalanan." Gayunpaman ay kumapit siya sa mga paa ni Jesus, pakiramdam na hindi siya maaaring humiwalay sa kanya. Sumagot ang tagapagligtas, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga tao." Ito ay pagkatapos na makita ni Isaias ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang sariling hindi karapat-dapat na siya ay pinagkatiwalaan ng banal na mensahe. Ito ay pagkatapos na si Pedro ay humantong sa pagtalikod sa sarili at pag-asa sa banal na kapangyarihan na siya ay tumanggap ng tawag sa kanyang gawain para kay Kristo. Hanggang sa panahong ito ay wala pa sa mga alagad ang ganap na nakiisa bilang mga katuwang ni Jesus. Nasaksihan nila ang marami sa kanyang mga himala, at nakinig sa kanyang pagtuturo, ngunit hindi nila lubusang tinalikuran ang kanilang dating trabaho. Ang pagkakulong kay Juan Bautista ay naging isang mapait na pagkabigo sa kanilang lahat. Kung ganoon ang magiging resulta ng misyon ni Juan, maaari silang magkaroon ng kaunting pag-asa para sa kanilang guro, kasama ang lahat ng mga pinuno ng relihiyon na pinagsama laban sa kanya. Sa ilalim ng mga pangyayari, nakaginhawa sa kanila ang bumalik sa ilang sandali sa kanilang pangingisda. Ngunit ngayon ay tinawag sila ni Jesus upang talikuran ang kanilang dating buhay, at pagsamahin ang kanilang mga interes sa kanya. Tinanggap ni Peter ang tawag. Pagdating sa pampang, sinabihan ni Jesus ang 3 pang disipulo, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Agad nilang iniwan ang lahat, at sumunod sa kanya. Bago hilingin sa kanila na iwanan ang kanilang mga lambat at mga bangkang pangisda, binigyan sila ni Jesus ng katiyakan na ibibigay ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Ang paggamit ng bangka ni Pedro para sa gawain ng ebanghelyo ay sag-anang nabayaran. Siya na, mayaman sa lahat ng tumatawag sa kanya, ay nagsabi, "Magbigay kayo, at kayo ay bibigyan, mabuting takal, siksik, at inalog, at umaapaw." Roma Kapitulo 10 versikulo 12, Lucas Kapitulo 6 versikulo 38. Sa panukalang ito ay ginantimpalaan niya ang paglilingkod ng alagad. At ang bawat sakripisyong ginawa sa kanyang ministeryo ay masusuklian ayon sa sobrang kayamanan ng kanyang biyaya. Efeso Kapitulo 3 versikulo 20, 2:7. Sa malungkot na gabing iyon sa lawa, nang sila ay mahiwalay kay Kristo, ang mga disipulo ay pinilit ng husto ng kawalan ng pananampalataya, at pagod sa walang bungang pagpapagal. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpasiklab sa kanilang pananampalataya, at nagdala sa kanila ng kagalakan at tagumpay. Gayon din sa atin, bukod kay Kristo, ang ating gawain ay walang bunga,
at madaling magtiwala at bumulong-bulong. Ngunit kapag siya ay malapit na, at tayo ay gumagawa sa ilalim ng kanyang pamamahala, tayo ay nagagalak sa katibayan ng kanyang kapangyarihan. Gawain ni Satanas na pahiniin ang loob ng kaluluwa, gawain ni Kristo na magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya at pag-asa. Ang mas malalim na aral na ibinigay ng himala para sa mga alagad ay isang aral din para sa atin, na siya na ang salita ay makapagtitipon ng mga isda mula sa dagat ay makapagpapahangga rin sa mga puso ng tao, at mahihila sila sa pamamagitan ng mga tali ng kanyang pag-ibig, upang ang kanyang mga lingkod ay maging mangingisda ng mga tao. Sila ay mapagpakumbaba at walang pinag-aralan ng mga tao, yaong mga mangingisda ng Galilea, ngunit si Kristo, ang liwanag ng sanlibutan, ay saganang nagawang gawing karapat-dapat sila para sa posisyon na kanyang pinili sa kanila. Hindi hinamak ng tagapagligtas ang edukasyon, dahil kapag kontrolado ng pag-ibig ng Diyos, at nakatuon sa kanyang paglilingkod, ang intelektual na kultura ay isang pagpapala. Ngunit siya ay dumaan sa mga pantas sa kanyang panahon, dahil sila ay may tiwala sa sarili na hindi sila maaaring makiramay sa naghihirap na sangkatauhan, at maging mga katuwang sa tao ng Nazareth. Sa kanilang pagkapanatiko, hinamak nila ang pagtuturo ni Kristo. Hinahangad ng Panginoong Hesus ang pakikipagtulungan ng mga taong magiging walang harang na mga daluyan para sa komunikasyon ng kanyang biyaya. Ang unang bagay na matututuhan ng lahat na magiging manggagawa kasama ng Diyos ay ang aral ng kawalan ng tiwala sa sarili, kung magkagayon ay handa silang may bahagi sa kanila ang katangian ni Kristo. Ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng edukasyon sa pinakaagham na paaralan. Ito ay bunga ng karunungan na nakukuha mula sa banal na guro lamang. Pinili ni Jesus ang mga walang pinag-aralan na mangingisda dahil hindi sila naturuan ng mga tradisyon at maling kaugalian noong panahon nila. Sila ay mga lalaking may katutubong kakayahan, at sila ay mapagpakumbaba at madaling turuan, mga lalaking maaari niyang turuan para sa kanyang gawain. Sa karaniwang mga lakad ng buhay mayroong maraming tao na matiyagang tumatahak sa ikot ng araw-araw na pagpapagal. Walang kamalay-malay na siya ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na, kung tawagin sa pagkilos, ay magtataas sa kanya sa isang pagkakapantay-pantay sa mga pinakapinarangalan na tao sa mundo. Ang dampi ng isang dalubhasang kamay ay kailangan upang pukawin ang mga natutulog na kakayahan. Ang mga lalaking iyon ang tinawag ni Jesus upang maging kanyang mga katuwang, at binigyan niya sila ng kalamangan ng pakikasama sa kanyang sarili. Hindi kailanman nagkaroon ng ganoong guro ang mga dakilang tao sa mundo. Nang ang mga disipulo ay lumabas mula sa pagsasanay ng tagapagligtas, sila ay hindi namangmang at walang kultura. Sila ay naging katulad niya sa isip at pagkatao, at nalaman ng mga tao na sila ay kasama ni Jesus. Ito ay hindi ang pinakamataas na gawain ng edukasyon upang makipag-usap lamang ng kaalaman, ngunit upang magbigay ng masiglang enerhiya na natatanggap sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng isip sa isip, at kaluluwa sa kaluluwa. Buhay lamang ang maaaring magbunga ng buhay. Anong pribilehiyo, kung gayon, na sa loob ng 3 taon ay nakikipag-ugnayan araw-araw sa banal na buhay na iyon kung saan nagmumula ang bawat nagbibigay buhay na simbuyo na nagpala sa mundo. Higit sa lahat ng kanyang mga kasama, si Juan ang minamahal na disipulo ay nagbigay ng kanyang sarili sa kapangyarihan ng kamangha-manghang buhay na iyon. Sabi niya, nahayag ang buhay, at nakita namin ito, at pinatututuhanan namin, at ipinakita sa iyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Sa kanyang kapuspyusan ay tinanggap nating lahat, at biyaya sa biyaya. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 2, Juan Kapitulo 1 Versikulo 16. Sa mga apostol ng ating Panginoon ay walang anumang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanilang sarili. Maliwanag na ang tagumpay ng kanilang mga gawain ay dahil lamang sa Diyos. Ang buhay ng mga taong ito, ang mga karakter na kanilang nabuo, at ang makapangyarihang gawain na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, ay isang patutos sa kung ano ang kanyang gagawin para sa lahat ng madaling turuan at masunurin. Siya na pinakamamahal kay Kristo ay gagawa ng pinakamalaking halaga ng kabutihan. Walang limitasyon sa pagiging kapakipakinabang ng isang tao na, sa pamamagitan ng pag-iwas sa sarili, ay nagbibigay ng puwang para sa paggawa ng banal na espiritu sa kanyang puso, at namumuhay ng isang buhay na ganap na nakalaan sa Diyos. Kung titiisin ng mga tao ang kinakailangang disiplina, nang hindi nagrereklamo o nanghihina sa daan, tuturuan sila ng Diyos oras-oras,
at araw-araw. Nais niyang ihayag ang kanyang biyaya. Kung aalisin ng kanyang mga tao ang mga sagabal, ibubuhos niya ang tubig ng kaligtasan sa masaganang mga batis sa mga daluyan ng tao. Kung ang mga tao sa mababang buhay ay hinihikayat na gawin ang lahat ng kabutihan na magagawa nila, kung ang mga kamay na nagpipigil ay hindi ay patong sa kanila upang pigilan ang kanilang kasigasigan, magkakaroon ng 100 manggagawa para kay Kristo kung saan mayroon na ngayong isa. Kinukuha ng Diyos ang mga tao kung ano sila, at tinuturuan sila para sa kanyang paglilingkod, kung ibibigay nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Ang Espiritu ng Diyos, na tinanggap sa kaluluwa, ay bubuhayin ang lahat ng kakayahan nito. Sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu, ang pag-iisip na walang pag-aalinlangan na nakatuon sa Diyos ay umuunlad ng magkakasuwato, at pinalalakas upang maunawaan at matupad ang mga kinakailangan ng Diyos. Ang mahina, nag-aalinlangan na karakter ay nagiging isang may lakas at katatagan. Ang patuloy na debosyon ay nagtatatag ng napakalapit na ugnayan sa pagitan ni Jesus at ng kanyang disipulo na ang Kristiyano ay nagiging katulad niya sa isip at pagkatao. Sa pamamagitan ng isang koneksyon kay Kristo magkakaroon siya ng mas malinaw at mas malawak na pananaw. Ang kanyang pag-unawa ay magiging mas matalas, ang kanyang paghatol ay mas balanse. Siya na naghahangad na maglingkod kay Kristo ay napakasigla ng nagbibigay buhay na kapangyarihan ng araw ng katwiran na kaya niyang magbunga ng maraming bunga sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang mga lalaking may pinakamataas na edukasyon sa sining at agham ay natuto ng mahahalagang aral mula sa mga Kristiyano sa mapagpakumbabang buhay na itinalaga ng mundo bilang walang pinag-aralan. Ngunit ang mga dikilalang disipulong ito ay nakakuha ng edukasyon sa pinakamataas sa lahat ng paaralan. Nakaupo sila sa paanan niya na nagsalita bilang, hindi kailanman nagsalita ang tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 25. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.